Magandang araw sa inyo mga mahal na kaibigan at mga mahal na kapatid. Ngayon po ay pag-aralan natin kung bakit dapat paniwalaan at sundin ang Biblia. Kaya hindi po natin maiwasang itanong na tunay bang salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia o gawa lang ng tao? Milyon-milyon na ang mga naisulat na mga aklat sa daigdig. Iba't ibang baksa at iba't ibang wika. Magmula pa ng mga unang panahon, ang pagbabasa ng mga aklat ay naging bahagi na ng normal na pamuhay ng tao. Maging ngayon nga na nagkaroon na ng pagbabago sa anyo ng mga aklat dahil sa pag-unlad ng teknolohiya gaya ng mga books kung saan na ida-download na lamang ang kahit anong uri ng mga libro o sa internet at sa isang computer na lamang ito babasahin. Di na rin mabilang ang mga aklat na naisisulat na pangrelihiyon na pinaniwalaang naglalaman ng mga salita ng Diyos gaya ng sumusunod. Ang una po ay ang Theravada at Mahayana ng relihiyong Budismo. Ikalawa po ay ang Quran ng relihiyong Islam. Ikatlo, Book of Mormon ng mga Mormons o yung mga kaanib ng Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, mula po yan sa Amerika. Pang-apat po ay ang Vedas ng Hinduismo. Ilan lamang ang mga aklat na ito na sinasabing naglalaman din ng mga salita ng Diyos na pinaniwalaan at sinusunod ng mga kaanib ng mga nasabing relihiyon. Ang pinaka-kontrobersyal at ang pinakauna o pinakamatanda sa kanilang lahat ay ang Biblia na pinatutunayan kahit ng mga manunulat ng kasaysayan na bukod tanging aklat na kung saan mababasa ang simula ng paglalang ng ating daigdig. Tanging sa Biblia mo lamang mababasa kung saan nagmula ang lahat ng bagay na siyang tanging record ng sangkatauhan mula pa ng una. Dahil nga sa ito ay isa sa mga aklat na naisusulat din ng tao, inakala ng ilan na ang Biblia ay isang pangkaraniwang aklat lamang. Kaya hindi katakataka na may mga tao na hindi naniniwala dito kahit na sila ay nagpapakilala ring mga Kristiyano. Kaya naman marami ang mga tao na hindi sinusunod ng tuwiran kung ano ang nakalagay sa Biblia sa pag-aakalang ito ay pangkaraniwang aklat lamang at dahil sa tao ang sumulat ay maaari itong magkamali katulad ng ibang mga relihiyon. Kaya atin pong pag-aralan kung ano nga ba ang kaibahan ng Biblia sa ibang mga aklat na naisulat sa daigdig. Tunay nga kayang mga salita ng Diyos ang nakasulat sa mga pahina ng Biblia? Dapat nga ba itong paniwalaan, sampalatayanan at sundin? Atin pong sasagutin iyan sa pamamagitan ng isang pag-aaral. So ngayon po, itanong natin, paano ba at kailan nagkaroon ng salita ng Diyos? Nagkaroon ng salita ng Diyos sa daigdig nang ang Diyos ay magsalita sa tao sa iba't ibang paraan at iba't ibang panahon. Pakinggan po natin sa Hebreo 1, ang talata ay 1 hanggang 2. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo at unawain po natin mabuti mga mahal na kapatid at mga mahal po naming mga kaibigan. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Ano po ang sabi ng Biblia?
Sa tatlong dakilang hati ng mga panahon ay nagsalita ang Diyos sa tao. Narito ang mga panahong iyon. Una po ay ang panahon ng mga magulang o patriarka mula sa pasimula ng paglalang kay Iba at Adan hanggang sa panahon ni Moises. Ikalawa po ay panahon ng mga propita at ng bayang Israel mula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Juan Bautista. Yan po ay mababasa natin sa Lucas 16:16. Ang ikatlo po ay panahon natin ngayon o ito ay tinatawag ng panahon ng Kristiyano mula sa panahon ni Juan Bautista hanggang sa panahon natin ngayon. Bukod sa pakipag-usap ng Diyos ng tuwirang bukod po sa pakikipag-usap ng Diyos ng tuwiran sa tao ay gumamit din siya ng mga sugo o mga patriarka at mga propita upang maipaabot sa tao ang kaniyang mga salita o kautusan. At sa panahon nga natin, ang kaniyang ginamit na kasangkapan ay ang ating Panginoong Hesukristo na kaniyang anak. So ngayon po, ano ang ipinag-utos niyang gawin sa kanyang salita? Hindi po pumayag ang Diyos na ang kanyang salita ay manatili na mga salita lamang o sinasabi lamang, kundi kanya itong ipinasulat sa isang aklat. Yan po ay ating mababasa sa Jeremias 30, ang talata ay 2. Pakinggan po niyo at ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sinasalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinasalita sa iyo. So ngayon po, basahin natin ang Isaiah 30, ang talata ay 8. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga mahal na kapatid. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. At ang mga aklat na naisusulat ay tinatawag na mga banal na kasulatan o Holy Scriptures. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang Timoteo 3, ang talata ay 15 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para maituwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ngayon po, nagsimulang isulat ni Moises ang aklat ng Henesis, ang unang aklat ng Biblia noong 1400 BC at natapos naman ni Apostol Juan ang aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat noong 96 AD, kaya tumagal ang pagsusulat nito ng 1496 years. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit saan? Una po, pagtuturo ng katotohanan. Magagamit sa pangangaral. Ikalawa, pagtatama sa maling katuruan. Mailayo tayo nito sa mga maling aral at sa mga maling paniniwala at mga maling relihiyon. Ang ikatlo po, pagtutuwid sa likong gawain. Sasawayin tayo kung tayo ay may ginagawang mali na labag sa moralidad at pamumuhay espiritual. Pang-apat po, pagsasanay para matuwid na pamumuhay. Tayo ay sasanayin upang maging mabubuting mga Kristiyano. Sapat po ang Biblia upang tayo ay maturuan ng lahat ng mabubuting
bagay lalo na sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na may kalakip na pagsunod. Kaya kung may magsasabi na bukod sa Biblia ay mayroon pa tayong iba pang mga aklat na pwedeng pagbatayan o pagsaligan, ito po ay maliwanag na kasinungalingan dahil sinabi rin na sa ikalawang Timoteo 3:17 ay ganito po ang ating mababasa. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuroang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ano po ang sabi ng Biblia? Sabi po, kaya tayong turuang lubos ng Biblia. At kapag sinabing lubos, ibig sabihin kompleto, 100%, ika nga. Kaya kapag pananampalataya at pagrelihiyon ang pag-uusapan ay sapat at ang Biblia lamang ang ating dapat na pagbatayan at wala na pong iba. Sana po ay meron po tayong natutunan ngayon po sa video ito. Ito po ay mahalaga at dapat at kung bakit dapat paniwalaan po natin at sundin po ang Biblia sapagkat ito po ay mahalaga para po sa ating pamumuhay, lalong-lalo na po sa araw ng ating pong kaligtasan. Yan lang po ang ating leksyon ngayon at meron na po tayo sa susunod